Hello everyone, good evening. Kumusta na po kayong lahat? Welcome to my channel, DH in Jordan. My content for today, guys, is how to introduce yourself step by step in Arabic language. Para ito guys sa para ito guys sa mga gustong matutong mag-Arabic. At para din ito guys sa mga gusto pang mag-abroad. Isusulat ko na lang sa baba ang description guys. So let's start. Disclaimer pala guys, hindi ako teacher. I-share ko lang sa inyo ang aking konting kaalaman sa salitang Arabic. Hindi ako fluent in Arabic at hindi din ako fluent in Tagalog. So guys, pasensya na po kayo pag bulol-bulol or nating grammar yung Tagalog ko. Kasi guys, basta hindi ako fluent in Tagalog. So guys, let's start. Una guys is greetings. Greetings in Arabic, Assalamu alaikum. In English naman is peace be upon you. May sinulat na ako dito guys para hindi ko makalimutan. Ang laging pag may makasalubong kang tao, guys, or may makasalubong yung mga amo ko, lagi kong marinig sa kanila is Assalamu alaikum. Ibig sabihin nun, peace be upon you. And pag i-greet ka ng Assalamu alaikum, parang ibabalik mo lang din yung sa kanila is wa alaikum assalam. So, very ganun din ang meaning guys. Peace be upon you. So, first guys is number 1, greetings. Then your name, your country, your nationality, your age, and your work, and your status. Yun ang step by step kung paano ako magpakilala in my own way. So, una guys is marhaba. Marhaba is hi in English. Yung sa name naman is Ismi, Lina. My name is Lina in English. Sa country na naman tayo sa country. Ana mean Philippine. I'm from Philippines. Sa number 4 na tayo guys. Your nationality. Ana Filipiniye. Pagdating sa nationality guys, pag male is Filipini. Pag Filipini is IYY, ibig sabihin lalaki. Pag ang end is YII, ibig sabihin lalaki yon. Pag sa babae naman guys is, for example ako, I'm Ana Filipiniye. Ang end ng word pag sa nationality guys is IYYA. Ana Filipiniya. I'm a Filipina. Number 5 na tayo guys. Age. Age in Arabic. Age, I'm 45 years old. In Arabic, umri
45 sana. Ibig sabihin ng sana is years. So, ana umri 45 sana. In English, I'm 45 years old. Number 6 na tayo, guys. Sa work na tayo. Work in Arabic is ana murabiyat manzil or kadama. In English, I'm a housemaid. I'm a housemaid. May mga option sa work, guys. May option sa mga work in Arabic. Halimbawa, teacher. Example, teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Ana mudarisa. Pag doctor ka naman, guys, is I'm a doctor. In Arabic, ana tabiba, female. Ana tabib, sa male. Pag engineer ka naman, guys, is ana muhandisa. Ana muhandisa, female. Ana muhandis, male. Sa last but not the least is status. Status in Arabic, guys, is ana azba. In Arabic, number 7 in Arabic, ana azba. In English, I'm single. I'm single. I'm single I'm single. May option din, guys, sa status. Pag married in Arabic, ana mutazawiza. Ana mutazawiza. I'm married. Sa divorce naman, guys, ana mutalaka. Ana mutalaka in Arabic. Divorce in English. Pagsamahin natin, guys, yung i-explain ko sa inyo kanina. Doon muna tayo sa Arabic. Marhaba. Marhaba. Ismi Lina. Ana min Philippine. O ana Filipiniya. Umri 45 sana. Ana murabiyat manzil. Ana murabiyat manzil. O ana azba. In English naman, guys, sa English is hi, my name is Lina. I'm from Philippines. I'm a Filipina. I'm 45 years old. I'm a housemaid and I'm single. So, guys, isusulat ko na lang sa inyo, isusulat ko lang sa baba ang description. May pangalawang ako, guys. May pangalawang topic ako ngayon. Mga senyales na mababait ang magiging amo mo. Excuse me. Kasi dito, guys, may mga amo na pakitang tao. Yung pakitang tao, pagdating mo, yung plastic, kumbaga, di ba, pati sa atin sa Pilipinas, may mga taong plastic. Dito din, guys,
meron. Pagdating mo dito, para silang anghel, yung sila, yung ang bait-bait, pagdating ng ilang buwan, malatigre na pala yun. So, guys, ito yung isi-share ko sa inyo. Pero guys, ako guys, based on my experience guys, yung amo ko, kung ano siya noon guys, nung pagdating ko dito guys, hanggang ngayon na ilang taon na akong pabalik-balik sa kanila guys, is ganun pa rin. So guys, i-share ko sa inyo ang ko lang guys, i-share ko sa inyo ang mga sign na mababait ang mga amo mo. First guys, kasi ako noong unang pagdating ko dito guys, hindi ako sinundo sa airport. Yung doon nila ako sinundo sa agency. So bali madaling yung hating gabi na, kaya siguro mahating gabi na siguro yun. So pagdating ko nung nasa first guys, unang sign, kasi ako dito guys, yung amo ko siya, yung mabunga, mas madaldal pala yung mas madaldal yung amo kong lalaki, joker. Yung amo ko naman na babae is yung siya, hindi ganong umimik. Yung lang siya, tahimik. Parang ugali din ng nanay ko, yung nanay ko. Parang gano'n din ang ugali. So, nung nasa car na kami guys, yung amo kong yung kakausapin ka at kumustahin yung travel mo, yung pamilya mo, kung may anak ka, may asawa, ganong mga tanong. So yun guys, kasi guys nung nasa Saudi ako, first time, yung hindi ako kinausap, yung siguro parang ilang words lang ang tinanong sa akin nung amo ko. Hindi umimik yung amo kong lalaki doon, yung amo kong babae ang talatanong. Pero dito sa Jordan guys is iba. Excuse me. So, excuse me, inom muna ako ng tubig. Babalik na naman tayo sa ating topic ngayong gabi guys. Pangalawa guys, hindi kakalkalin ang maleta mo pagdating mo. Yung hindi kinakalkal ng amo mo, hindi niya pinakialaman, wala siyang paki kung anong nasa maleta mo, wala siyang paki, parang hindi siya nangingialam. Yung sa naman, iba yun, no? Yung sa Saudi naman, kinakalkal lahat ng mga gagamit ko, yung ginaganyan pa yung amo ko, yung naging amo ko doon. Pero dito hindi. Excuse me. Number 3 naman guys is bibilihan ka ng mga personal needs mo. Yung alam ng amo mong babae kung syempre babae siya, alam niya kung anong mga kailangan mo, kahit hindi ka tinanong kung anong mga kailangan mo. Yung siyempre kinabukasan hindi ka pinasama, yung pinaparest kanila kasi kararating mo pa lang. So yun, bibilhan ka ng mga
personal needs mo. So, number 4 guys, ito ang ito ang mas gusto ko. Yung yung may privacy ka, may sarili kang kwarto. You have your own privacy. Kasi guys, pag wala kang privacy, mahirap, 'di ba? So may friend ako ay may mga friend ako na doon nasa sala lang daw sila matutulog, nasa yung wala silang sariling kwarto, wala silang sariling CR, nakiki-CR lang. So syempre pag wala kang sariling kwarto, mahirap. Kasi pag may sarili kang kwarto, yung parang masarap sa pakiramdam pag may privacy ka. So, kasi pag wala kang sariling kwarto, doon ka matutulog sa sala, sa gabi sa sala ka matutulog, kinabukasan iligpit mo naman yung mga higaan mo, dalhin mo sa ewan ko kahit saan. So, yun. Number 5, ituturing kanila na pamilya. Yun ang yun ang amo ko. Kung anong ugali nila nung dumating ako hanggang ngayon, ganon pa rin ang trato sa akin. Walang pinagbabago. Siguro may mga sinasabi, siguro baka sabi nila baka may mga taong nagsasabi na ay nagsisinungaling yan pag hindi yan totoo, pero yun talaga guys, ituturing kanila na pamilya. Yung guys, yung pag ituturing kang pamilya, yung halimbawa yung pag ituturing ka nila na pamilya, yung wala kang kahit pag tapos na yung trabaho mo, tapos syempre hindi pa oras na ng tulog mo or wala kang trabaho, ayaw mong magpahinga, pag manood sila ng TV, tawagin ka. Hindi ka na manood tayo ng TV pa, siyempre mahiya ka, di ba? Kasi sa Saudi, yung mga katulong hindi nakipag yung tawag doon, yung hindi sila yung pag nasa sitting room yung mga amo nila, hindi sila pwede makiupo doon, hindi sila makinood ng mga film. Dito iba, tatawagin ka, Lina, pag wala ka ng trabaho, halit ka na, may magandang film. Tapos alam ng amo mo kung anong favorite movies mo, ganon. Tinatawag ka, halika na Lina, mamaya lang yan, tapusin mo yung ginagawa mo, manood muna tayo ng movies. So, yun guys. Tas, hindi sila mahigpit. Yung hindi sila mahigpit sa mga pananamit mo. Kahit hindi sila mahigpit sa kahit pwede kang makipag-usap sa mga Pilipino-Pilipina. Hindi ka binawalan. So, number 7, yung may concern sila sa iyo. Halimbawa, malungkot ka or inuubo ka, parang matamlay ang katawan mo. Yung okay ka lang ba? Tinanong ka, anong nararamdaman mo? Anong masakit sa iyo? So, anong masakit sa iyo? Kung halimbawa, inuubo ka, bibilihan ka ng mga gamot. Hindi ka pinabayaan lang na magkasakit dyan. Sige, trabaho ka na, trabaho. Hindi, sa kanila hindi. Yun ang sign ng mga mababait na amo. May concern sa'yo. Tapos guys, number 8, lagi ka nilang kasama sa hapagkainan every meal of the day.
Siguro guys, hindi kayo maniwala dito. Ako guys, lagi akong kasama sa breakfast, lunch, and dinner o dinner, snack. Lagi kong kasama yung amo kong, yung amo kong lalaki, amo kong babae. Lagi ko silang kasama. Yung hindi yung ayaw nilang makisabay, ayaw kanilang hindi ka pwede makisabay sa kanila kasi kasi katulong ka lang. Hindi, wala silang ganun. Tapos tapos guys, yun. Siyempre guys, pag may mga bisita sila, hindi ako pwedeng ah, hindi ako pwedeng yung pag may mga bisita sila guys, sa kusina ako kakain. Pero hindi ibibigay sa akin yung tira-tira guys ha. Yung amo ko yun, doon ako bilib sa amo ko na grabe yung yung amo kong babae, pati amo kong lalaki, ang bait-bait. Kasi yung hindi ako pinakain ng tira-tira, yung halimbawa pag may mga bisita sila, ayaw kong doon sa yung makikain doon sa dinner yung tawag sa dining room nila. Siyempre nahiya ako, daming tao eh. Excuse me. So may iba yung pinggan ko nila, yung may binigyan lang ako ng amo ko na doon sa binigyan lang ako ng yung serve lang ako ng amo ko. Kung siyempre ito yung para sa'yo, kainin mo. Kung ayaw mong kumain dito, dyan pwede ka kumain kahit saan mo gusto. O pwede pero saka ka magtrabaho, kakain ka muna. Yung ganun. Tapos guys, number 9 is may coffee, may bonding time kami ng amo kong babae. Sa coffee time namin guys is 9:30 in the morning, tapos 2:30 p.m. in the afternoon. Yun ang bonding, yun ang coffee, Nescafe time naming dalawa. Kahit may trabaho pa ako, tinatawagan ka, Lila, sige, pag-coffee na tayo. Oh, di ba? So, number 10 guys, ang pinaka gusto ko, pinakonect ka sa wifi. Pinakonect ka sa wifi at halimbawa pag sa yung kwarto ko is mahina yung net doon, 1 bar, tapos minsan wala, nagreklamo ako sa amo ko na yung net hindi makarating sa kwarto ko. Doon guys, binilhan ako ng sarili ko. May sarili akong wifi sa kwarto. Ko. So, di ba? Ang sarap ng buhay. Parang di katulong. Oh my God. Pahabol guys. Yung amo ko guys, pag nasa car kami na wala yung pag nasa car kami, pag wala yung pag yung ang amo kong babae or ang anak nilang lalaki ang kasama mo sa car, pag may pinuntahan kayo, tapos wala kayong kasama, kayo lang dalawa. Tulad nung bago pa ako, yung amo kong lalaki, pumunta kami nagpa-medical pala ako. Siyempre, nasa car na kami, nasa garage na. Binuksan ko yung door ng car, yung nasa back seat. Tapos yung amo kong lalaki nasa back seat. Tapos lumingon siya sa likuran niya. Sabi niya, ba't ka nakaupo sa backseat? Wala namang tao dito sa front seat. Siyempre nahiya ako doon, siyempre sa tabi niya.
Siyempre, 'di ba? Pag 'di ba sa ano, 'di ba sa Saudi bawal kahit wala kayo o pag kahit wala kayong kasama pag kahit wala si madam ang mga katulong na laging nasa backseat maliban lang kung may driver pwedeng nasa front seat yung katulong ewan ko lang pero ako nung nasa Saudi ako lagi akong nasa backseat ba may ano yung yung kasama mo lang ang amo mong lalaki, lagi kang nasa backseat, hindi ka pwede sa front seat. Pero dito guys, pag kayo lang dalawa sa sa car, hindi ka pwede umupo sa backseat. Dapat naka front seat ka talaga. So, yan ang mga sign guys na masasabi ko talaga na mababait talaga ang mga amo ko guys. So, thank you Lord dahil napakabait ng amo ko. So, guys, bali pag may gusto kayong itanong, i-comment niyo lang down below para kung kung sasagutin ko guys as long as I can. So, yun na lang guys. Pwede niyo yung itanong kahit ano guys, i-translate ko sa Arabic. As I said guys, matuto ako ng konti, may kaalaman ako ng konting Arabic but not fluently. Pero guys, I can speak and yan, I can speak very well in Arab. I can speak Arabic very well. So, yun na lang guys. Pag may gusto kayong itanong, next time guys, next time guys. So, bali hanggang dito na lang ang video na to. So, thank you pala sa aking mga silent viewers. Guys, pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please share, like, and hit the notification bell below para updated kayo sa aking mga next video. So, salamat, shout out pala sa mga viewers ko na sa mga loyal viewers ko. Thank you pala sa inyong lahat. Thank you sa mga walang sawang pagpapanood sa aking mga video. Pasensya na po kayo guys kung bulol-bulol yung Arabic, yung Tagalog ko guys. So, hindi ko sa ipagmamayabang guys. Siguro mas okay yung Arabic ko kaysa Tagalog ko. Pero parang hanggang dito na lang guys ang video na to. So, see you in my next video. Kung ano ang gusto nyong itanong guys, or kung ano ang may gusto kayong malaman about sa mga Arabic, you can comment below and igawin natin ng video guys. I-share ko sa inyo. So, bali hanggang dito na lang guys. So, sinulat ko lahat guys para hindi ko makalimutan. So guys, good night. See you in my next video. Thank God pala sa pahabol. Thank God pala dahil napakabait ng amo ko. Sana lahat ng mga amo mababait at para wala na tayong maririnig na mga inaabuso. So, bali
Bali, i-pray lang natin guys, kung para maging mababait ang magiging amos sa ating mga kababayan na gustong pumunta sa Middle East. So guys, good night everyone.